Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus pa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus pa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love He's proved faithful to me. Every word His promise is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. And mercy I see, though in my heart I have questions and fail to believe. Yes, He's been faithful, faithful to me. When my heart look away, the many times I could not pray, still my God was been faithful to me. The days are spent so selfishly, reaching at what pleases me. Still my God was been faithful to me. Every time I come back to Him, He is waiting for open arms and see once again.
Hangyoon ka ikaw sa pagikuban ka nako alang sa pagampo. Gamhanan, balaan og maluluyon ng mga Diyos, tag-iya ikaw sa mong kinabuhi. Salamat to sa Ginoo sa kahigayunan ng imong gihatag kanamo, nganing mga takna magatuon na usab kami sa imong mga pulong. Tabangi ang imong alagad, Pastor Israel Billaber, mo'y magapahat nining leksyon nga mong pagatunan karon Ginoo. Unta, ikaw magahatag kaniyag dugang kaalam alang sa pagpasabot sa among mga pinalanggang mga televiewers nga among gikauban karon. Giyahi matag usa kanamo nga unta kining mensahe nga among matun-an karon mahimong panalangin sa matag usa kanamo. Kining tanan among isalig kanimo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Mga pinanggana kong mga igsoon, malipayon ng pagpakiguban na sab kaninyo ning laing yugto na sab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naplastar kini sa Sabbath School quarterly lesson nga gihan-ay kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Higalang mga kaigsonan, lesson number 2, Baptism and the Temptations. Pero sa dili pa, gusto na ko ipabalo kaninyo nga karong adlaw sa adlawng igpapahulay ang atong special Sabbath Fellowship dinhi mahitabo sa Kabidjanan Seventh-day Adventist Church, New Corelia, Davao del Norte. Dili na to pakyason mga kaigsunan, magkita-kita ta ninyo. Kining ubos ninyong ulipon, dinhi magkikita kaninyo. Usbon ko sa Kabidjanan Seventh-day Adventist Church or Mount Sinai Seventh-day Adventist Church, New Corelia, Davao del Norte. See you there, mga kapamilya. Balik na sa to ang tema nagkanayon, Baptism and Temptations. Ang atong memory text makita nato mga kaigsuonan sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 22, nagkanayon, and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son, in you I am well pleased." Ato masabtan mga kaigsunan nga this happened in the time of Jesus Christ baptism. Last week, ato natun-an mga kaigsunan sumala sa gihatag ni San Lucas sa iyahang listahan isa or duha ka mga dagkong dignitaries, mga special people mga kaigsunan, mga iladong mga tao sa balang kasulatan nga iyang gi-introduce. They were John and Jesus Christ. They were real men, mga real events ang iyang gi-record mga kaigsunan, mga influential sila sa ilang kapanahonan sa Kristohanong kalibutan. Pero karong si manahuna mga kaigsunan, doon na po'y another important reason. Ngano nga gi-mention kining mga tawhana, Jesus Christ and John. Unsa ang ilang power, unsa ang ilang influence, ato ning i-contrast karon mga kaigsunan. Both of them were humble people, humble persons. Mga low profile nga mga tao mga kaigsunan. Atong masabtan nga aron maandam ang pag-abot sa Mesiyas, ang balaang espiritu wala magamit og mga tao nga gikan sa alta sosyedad nga katilingban, gikan sa mga sikat o mga bantugan o mga ilado nga mga tao, nagamit ang balang espiritu o giyano, simple, mapainubsanon nga tao mga kaigsunan. God uses ordinary people. Ang mga Bible scholars, nagkasinabot, nagkausa sila nga nahitabo ang ministry ni John o ni Jesus Christ. Dikit lang kayo. Imagine 6 months lang baya ang kamagulang ni John. Dikit kayo, it started at AD 27 to 28 AD. Diha nagsugod niya ng mga tuiga, mga kaigsunan, ang ilang mga pitsa sa pag-start silang ministries. Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsunan, sa taliwala ni ini nga mga hitabo, giklaro gyud ni San Lucas nga nahitabo ni panahon sa luminaries sa Roman Empire. O kini mga kaigsuonan, mao ang pagkahitabo sa baptism ni Jesus Christ.
nga niagi-angkon siya sa amahan nga this is my beloved son. Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsunan. Unsay mensahe ni Juan niadtong dinhi pa siya isip forerunner of Jesus Christ. Unsay mensahe ni Juan? Si Juan mga kaigsunan doon na sa unique, talagsaon, apan bugat nga katungdanan alang sa kasaysayan sa kaluwasan. Bahala kung sa inyong i-comment sa wali ni Juan mga kaigsunan, pero nagsintro kini sa dili lipod-lipod, walay lipod-lipod nga pagwali niadtong panahona. In other words, sa iyang pagwali, he called sin by its right name. Ang mga tao, mga kaigsunan na ukay, ug imong basahon ang Kapitulo 3, versikulo 1-14, dito ra siya sa bato magtago, mga kaigsunan. Sa kamingawan, magsinggit siya. Ang iyang gisinggit, mga kaigsunan, pag hinulsol kamo o magpabautismo kamo. Andaman ninyo, matud pa niya, a voice calling, verse NIV, NIV. Chapter 3, verse, saan nga versikulo? Verse 4, hangtod sa 6. Matod pa rin as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crooked roads shall become straight, the rough ways smooth, and all mankind will see God's salvation. Unsay ang singgit? Pag hinulsol, pabautismo, kay mo abot ang Mesiyas mga kaigsunan. Ang crowd, unsay ingon sa crowd, matud pa sa crowd, verse 10, what should we do then? That was the crowd who asked. Then 11, John answered, the man with 2 tunics should share with him who has none, and the one who has food should do the same. O na kay duha ka buko, i-share sa wala. Kung na kay pagkaon, ihatag sa walay pagkaon. Ang mga tax collectors nag-react, matud pa nila, unsa may imong buhaton na pod? Nag-ingon din San Juan, versikulo 13, do not collect any more than you are required to. Ayaw panguliktag sobra. Mano yang gisulti kanila. Ang mga sundalo po, ningutana, unsa man pa imong buhaton? Versikulo 14, then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money, and don't accuse people falsely. Be content with your salary. Okay. Ang mga tao, mga kaigsunan, laktod nga pagkasulti, harap-harapan ang iyong pagwali, prangka, mga kaigsunan, calling sin by its right name, in preparation for the coming of the Messiah. Ang iyang gihapin nga singgit, repent and be baptized. Ang repentance, mga kaigsunan, dili lang na kaysa theoretical notion lang ang repentance. Yes, sayon kayong pag-repent, mga kaigsunan. Ayan, naghinulsol na ko, something like. Pero, base baya, dili repent ang imong gihimo, but regret. Kaya kalainan sa regret, what is the difference between repentance and regret? Ang regret, mga kaigsunan, ug ang repentance, pareho sila, one thing in common nila, doon na kay kaguol sa imong sala nga nahimo. Doon na kay kaguol ba? Ganong nakasala ka, maunay common sa duha, repentance o regret. Pero ang nakalain ng duha, kay ang regret, naguol ka, nga nakasala ka, kay hadlo ka sa consequence sa silot sa sala. Okay? Asamtang, ang repentance, naguol ka, nga nakasala ka, tungod kay nakasabot ka, nga ngilad ang imong gibuhat. Ikaduha nga kalainan. Ang regret, naguol ka nga nakasala ka, kay nahadlo ka sa consequence
sa silot sa sala nga imong nahimo, wala gyud pug kay resolution nga mag-change. Wala kay planong magbag-o. Samtang ang repentance, naguol nga nakasala, kay nakasabot nga daotan ang sala, dunay desisyon nga magbag-o sa kinabuhi. Ang pulong repentance sa Greek word, gilitok siya mga kaigsunan og metanoo or metanoia. Ang but pasabot, the change of the mind. When you repent, there must a change of the mind that will happen to you. In other words, repentance is leading your life to a better one. Transforming your life to another direction, which is the best direction. Ang baptism or baptize, nagpasabot og immersion. Matud pa ni San Pablo, katong ilang pagtabok sa katawon sa Israel, from Egypt to the wilderness, nga milatas sila sa dagat nga mapula, bautoy ilang baptism mga kaigsunan. Ni-immerse sila dito sa tubig, although ang tubig ni iway mga kaigsunan. Aron mahimo silang makaalagad, mahimong kabahin sa pag-alagad sa Dios. Ni-immerse sila. Pagsinggit ni Juan og baptism, nasabtan nila that there must be something to be done to immerse themselves into the water, because the word baptism from the Greek word baptizoo, meaning to dip, to immerse, to bury. Busa sa pagsinggit ni Juan, repent and be baptized, nasabtan nila change of the mind. Change your mind, change your direction. Plus, be baptized, immerse. Kanang baptism mga kaigsuonan, sanglit ka ang mga Gentiles, wa man makaapil sa pag-ubog nila, pagtabok sa Red Sea mga kaigsuonan. Ang mga Gentiles nga gusto mo ipon sa Israelites sa pag-alagad sa Dios mga kaigsuonan, ilang ibaptize mga kaigsuonan. Maunang pagsinggit ni San Juan og baptism, nakasabot sila nga mautoy bugtong pamaagi aron mahimo silang kabahin sa new way of life together with the Messiah. Kauban sa Mesiyas mga kaigsuonan. So dili lisod alang kanila ang paghimo sa ingon mga kaigsuonan. Aron mahimo silang kabahin sa Messianic kingdom, they need to be baptized bisan pag Hudiyo pa sila. They need to repent and be baptized. That was the message of John for them. Pero mga pinangga ko mga kaigsunan, the crucial point here, ang pinaka-importante nga punto dinhi mga kaigsunan, kay matud pa ni San Juan, ako magabautismo kaninyo pinaagi sa tubig. Apan, adunay mas dako pa nga nagsunod kanako, nga maoy mo bautismo kaninyo pinaagi sa kalayo og espiritu. But ipasabot ni San Juan mga kaigsunan, kining ako outward symbolism lang ni. Pero ang tinud-anay nga pag-change of the mind, change of life nga mahitabo, ang tinud-anay nga pagbag-os kinabuhi, mahimo lamang sa mas dako nga nagsunod kay kanako, kay siya mao ang Lamb of God nga mo change sa imuhang kinabuhi, pinaagi sa kalayo o sa espiritu nga magalihok diha kanimo. Kabalo ka ba? Sa Romans chapter 6 verses 1 to 6, kamo nalay basa din ha mga kaigsunan, masabtan nimo nga ang pagpakamatay ni Kristo mga kaigsunan, gusto diya nga kitang tanan makaambit kaniya siyang kamatayon. Aron kita mahimong kabahin o mahimong may labot siyang kamatayon sa krus, aron mabatna nato ang kaluwasan. The thing that we need to do is to be baptized. Kaysa dihang namatay na ta, gibaptize ta, namatay ta spiritually, gibaptize ta, paglubong, nasabay ta paglubong ni Kristo mga kaigsunan. Sabay tang namatay kauban ni Kristo, sabay tang nalubong. Paghawas nato sa tubig, sabay tang nahawas kauban ni Kristo sa tubigikan sa mga patay mga kaigsunan.
o maglakaw kitang bag-o sa atong kinabuhi. Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsunan. Jesus Christ was the Son of God. Yes. Si Maria ug si Jose, kabalo sila nga ang gisabak ni Maria nga iyang gianak was the Son of God. Pero kabalo mo sa sugilanon, sumala sa Luke chapter 2, verses 41 to 50. Nga usa ka dakong Pasko or Passover feast nga ilang gitambungan sa Jerusalem. Just one day nga nawala silang pananaw si Kristo mga kaigsunan. Nabiyaan nila dito sa Jerusalem. It took for them 3 days bago nila gidakitan si Jesus Christ. Kamu nasayod sa mga sugilanon mga kaigsunan. Sa di pa ko mapadayon sa unahan, gusto na kong tagaag espesyal nga pagpasabot alang kanimo. Ang record nagkanayon, just in one day, nawala ang pananaw ni Maria ug ni Jose gikan kang Kristo, pero 3 days silang nag-antos, naghago, nag-struggle uban sa kulba ug kahadlok aron sa pagpangita sa ilang anak nga mao si Jesus Christ. Di ka na posible sa akong panahon karon. Di po ka na posibleng mahitabo sa imong panahon karon. Usa lang kaadlaw nga nibiya ka kang Kristo, usa lang kaadlaw nga mawala ang imong pananaw gikan kang Kristo. And it will take you how many days? It might be more than 3 days or so forth wa ta kebalog pila ka adlaw. Nimong struggle aron pagpangita og asara si Jesus Christ aron ma-restore ang imong kinabuhi. The message is ayaw ibulag imong pananaw gikan kang Kristo mga kaigsunan. Padayon na to ang sugilanon. Ang record. Nakita nila si Jesus Christ ito sa templo. Nagkig ko kabildo, nagkig lantugi, nanudlo na didto, nanubag na sa mga pangutana, sa mga parisiyog iskriba, sa mga magtutudlo sa balaod, didto sa templo mga kaigsunan. Ilang gipangutana nga no mangka, naunsa mangka, burabag sa tradisyonal nga mga parents, murag ambot o gikusnot baka, wa mo pa record. Basta kay sa mangka nga diin mangka paumig pangita nimo. Kabalo ka sa tubag ni Kristo mga kaigsunan. Matud pa ni Ginoong Hesus mga kaigsunan sa Luke chapter 2 verse 49. Matud pa niya, "Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business?" Kadto nga statement ni Jesus Christ mga kaigsunan, wala magpasabot nga gahi siyang ulo. Wala magpasabot nga diritubado siya, nga di siya magpa-under siyang mga parents, mga kaigsunan. Ang ilang punto, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Kadto nga punto, mga kaigsunan, masabtan nato nga si Kristo, aware siya nga anak siya sa Dios. He was talking of the Father's business. He was in the temple. And he was talking about the Father's business. And I must do about my Father's business in the temple of God. Remember, kung si Joseph ang iyang gimin nga father, dili Father's business ni Joseph ang naa sa templo, mga kaigsunan? No. Pag-ingon niya nga, I must do the work, or I must be about my Father's business. Buti pasabot, aware si Jesus Christ sa iyang divinity. Aware siya nga siya anak siya sa Diyos. Pero og imong subayon ang record, murag wa kayo makuha nila ni Joseph o ni Mary ang buot ipasabot mga kaigsunan. Wa kanila makuha. Sama sa ubang mga apostoles, wa kay sila kasabot og kinsa gyud si Jesus Christ. Ang record mga kaigsunan, ang imong basahon, na mga apostoles nga bisan human na nabanhaw si Kristo, sumala sa Luke chapter 24 verse 19. Dito sa Emmaus dunay duha ka buok apostoles nga naglakaw, gipangutanan ni Kristo, unsa man day? Unsa man yung pag-ila day atong namatay? So di ba ka taga diri? Di ka diin man day ka. Wa di ka kabalo atong gilansang sa krus. O kinsa man to siya? Si Jesus nga taga Nazaret. Kinsa man to siya? Ingon ang mga apostoles, propeta.
Brethren, could it be like the disciples? You have been walking with Jesus Christ. You have been the eyewitnesses. You have been the eyewitness of what Jesus Christ did. Sa pag-ayo sa buta, pag-ayo sa bakol, pagpakaon sa 5,000, sa pagpahunong sa balod sa Galilea, you were there. Pero ang imong pananaw ni Kristo, prophet lang gihapon, posible ba na? Ako wala ko isupak na si Kristo prophet. Na ubang po relihiyon lang pananaw ni Kristo, tao. Wala ko isupak niya na, mga kaigsunan. Ang Bible wala isupak niya na. Ang problema din na, wa na batay laing arang-arang nga pananaw o kinsa si Kristo, mga kaigsunan. Og imong tunan ng balang kasulatan, He is the Son of God. He is God Himself. Walay supak usbon ko kung inyong pananaw si Kristo tao. Pero kung muingon na gani mo si Kristo dili Diyos, diya na ta magsugod og kasumpaki, mga kaigsunan. Kay siya tao apan matuod nga Diyos. Kay siya mao ang Diyos nga nagpakatao. Di ba? Mga kaigsunan, sa diyang si San Juan nagapanawag og bautismo. Ang anak sa Diyos nga si Jesus Christ dito nagpabautismo, mga kaigsunan. Dili sa tuyo kay makasasala si Kristo alang sa iyang paghinulusol may rason nga nagpabautismo. No. Dili na may katarungan, mga kaigsunan. Si Juan gusto lang niyang i-proclaim ni Jesus Christ nga ang iyang pagpabautismo shall become an example to those who want to become part of the kingdom of Christ. Must be baptized. Number 1, gusto lang ni Juan sa bautismo ni Kristo, mga kaigsunan, dunay tulo ka mga punto nga gustong ipasabot. Gusto ni Kristo nga i-declare ni Juan nga si Kristo mao ang Lamb of God who takes away the sins of the world. Gusto mapasabot ni Kristo pinagi kang San Juan nga mauni ang kordero sa Dios nga magawagtang sala sa kalibutan. Number 2. Gusto lang ni Kristo, mga kaigsunan, nga ma-anoint siya sa Holy Spirit para pangandam sa iyahang misyon alang sa malabot. And number 3, gusto ni Kristo nga mabati ang heavenly declaration or proclamation that He is the Son of God ug ang Amahan adunay kalipay kaniya. Baliktas primero sa dihang gusto ni Kristo nga ma-declare siya as Lamb of God. Pag-ingon ni Juan, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Brethren, buti pasabot ang mga tao di na ignorante kung say Lamb. Nakasabot na mga tao kung say Lamb. Pag-ingon ni Juan, this is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Nasabta na nila nga dito sa tabernakulo, ang Lamb maoy ihalad kung ang tao makasala. Ang Lamb maoy hunghungan kung ang tao sa iyang makasala. Maoy ihawon in behalf sa tao nga nakasala. Maoy mamatay in behalf sa taong makasala. Ang dugo sa kordero, via by the blood of the Lamb, madala ang ilang mga sala ngadto sa most holy place. Mauna ang nasabtan sa mga tao pag-declare ni San Juan, this is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Think about that. Son of God nga walay sala. Spotless being. A holy one. Nga ni anhining kalibutana, the creator of the universe, humble Himself to undergo baptism. Ikaw, nga wala pa musumiter alang sa bautismo, usa pa may imong gidugayan, na ang manluluwas ganigikan sa langit, hari sa tanang hari, ni anhi o mideklarar nga magpabautismo. Ikaw, kumusta ka? Human siyang baptism, mga kaigsunan, he was already filled by the Holy Spirit. Puno siya sa balang Espiritu, and he was led to the wilderness.
while the devil was planning to tempt him, pero it was in him, the Holy Spirit. Naadiha kaniya ang balaang Espiritu. He was ordained by God through the Holy Spirit. Og didto mga kaigsuonan, ang Holy Spirit nag-equip kan Jesus Christ sa tanan posibleng mga tentasyon ni Satanas ngadto kaniya. Kabalo ka mga kaigsuonan, alang sa imong kasayuran, that was 40 days. But imagine that, 40 days, gikan siyang baptism. Gideclare nga siya Son of God. Pero ang yawa na niguro mga kaigsuonan, ingon ang yawa, kung tinud-anay ka nga Son of God, kabalo man kung gigutom ka, buhata ang bato nga tinapay. Unahuna ni si Satanas, ako sang i-check kung gamiton ba niya ang iyang pagka-Diyos. Ang isyu mga kaigsuonan, wala sa kagutom kay 40 days na walay kaon si Kristo. Ang isyu wala sa punto nga ang bato himuong tinapay. Di na ma-isyu. Kay kaya na niya mga kaigsuonan nga buhaton. Siya gud ang nagabuhat sa kalibutan out from nothing. Kadto pang bato from stone to bread, kaya niya na. Mahimo niya na mga kaigsuonan. Pero di na ma-isyu. Ang issue dito mauni, if thou art the Son of God. Gi-challenge ang iyang authority mga kaigsuonan. Gi-challenge ang iyang pagka-Diyos. Pagtintal niya kang Jesus Christ ito sa wilderness mga kaigsuonan, that was the continuation of the devil's attack against Jesus Christ when Jesus Christ while still there in heaven. Una-una ni Satanas, pildi ko nimo dito sa langit kay Diyos ka, diri magdaog ta, kay nagpakatao ka, pero double check. Ayaw gamitin mo pagka-Diyos, kay tao ka lang. Pero kung gusto kang gamitin pagka-Diyos, testingi, kining bato himong tinapay. Kung panaglitan ni follow pa si Jesus Christ, patay mga kaigsuonan, pildi ang dula. Pero ang tubag ni Kristo, not by bread, but by the Word of God. Dili sa tinapay lang, kundili sa pulong sa Dios ang tao mabuhi. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan, first round sa ilang away dinhi sa yuta, pildi si Satanas, ni Jesus Christ. Sa langit, totally defeated si Satanas. Sa second nilang away dinhi sa yuta, second rematch, in the rematch game, in the rematch fight, first game, first round, pildi na si Satanas. Pildi siya sa langit, first round, diri po sa yuta, pildi siya po Satanas. Ang punto mga kaigsuonan, if you are the Son of God. Imo masabtan mga kaigsuonan, ug imo mapamalandong dinhi. Bot ba niyang ipasabot nga tudluan niya si Kristo magduda? Kung anak ba gyud siya sa amahan or dili? Gusto niyang tudluan si Kristo magduda. Kabalo ka, Satan is always trying at any time to implant or sow the seed of doubts in everyone, in every children, in every child of God. If you are that child of God now, ayaw gyud katingala nga si Satanas mo duol mo tisukan kaniya og seed of doubts. Chapter 4 verses 5 to 8, mga kaigsuonan, ang record nagkanayon, gidala niya si Kristo dito sa bukid. Gipakita niya ang kingdoms of the world. Ingon dayon si Satanas, I know you come here because you want to die to this world in order to reclaim the world back from me. And I would like to tell you, this world is mine. If you want to have this world back to you, please just bow down and worship before me, and I'm going to deliver them to you. Grabe, no?
nangayo si Satanas og privilege nga simbahon siya ni Kristo. Ang fight ni Satanas ito sa langit, mga kaigsunan, nga matod pa niya, I will exalt, matod pa niya sa Acts chapter Isaiah 14:13 and 14, matod pa niya, for you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will also sit on the mount of congregation, on the farthest sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Kani nga punto, mga kaigsunan, masabtan nimo nga si Satanas gusto siyang simbahon. Palpak siya sa langit, pildi siya, gilabay sa diri syuta. Pag-abot diri syuta, nangarap gihapon siyang simbahon. Ang mga tao gikan kang Adan ug kang iba, iyang gitintal nga mosimba kaniya, pati pa si Jesus Christ, ang anak sa Dios, gusto niya nga muhapa siyang atubangan. Condition, I will give you back the world. Ihatag nako nimo ang kalibutan. Brethren, how many times the devil is trying to tempt us like that? Tintalon ta ni Satanas pero dunay offer nga murag kahamugaway sa kalibutan, mga kaigsunan. Giangkon pag yun niya, siya tag-iyas tibok kalibutan, iauli ko nimo, basta mo yukbo ka lang kanako. Pero matod pa, mga kaigsunan, ni Kristo, pag-ingon niya nga, all will be yours if you just bow down before me. Ang tubag ni Kristo, mga kaigsunan, get behind me, Satan. Get behind me. Worship God. O simbaha ang Diyos. O kaniya ka lamang mag-aalagad. Sa second round, sa ilang second fight, pildi na po si Satanas. Mugamit magbersikulo si Satanas, mga kaigsuunan, sa balaang kasulatan, no wonder about that. Wala magpasabot nga nagamit sa bersikulo sa iyang pagtintal kang Kristo. Wala magpasabot nga sayop ang iyang paggamit, mga kaigsuunan. Tama ang iyang quotation, pero sayop ang iyang application. Gusto niyang imisled si Jesus Christ, mga kaigsuunan. Kabalo ba mo? Alang sa inyong kasayoran. Si Jesus Christ, mga kaigsuunan, nilusot siya nga mananaog. Ngano man? Og imong subayon, padayon nimo basa, i-compare nimo ang Mark ug ang Luke ug ang Matthew chapter 4. Pareha chapter 4 ha. Ang serye sa pagtintal sa Matthew chapter 4, imo ang tinapay ang bato. Ikaduha. Sa Matthew niya chapter 4, ikaduha. Gidala niya si Kristos pinakol, gina niya ang balang kasulatan nagsulti nga ang Dios maga-protection sa imong mga tiil nga dili masamad kay imong mga lunda musapnay kanimo. Ambak. That was the second temptation. The third, gidala niya sa bukid, tanawan yung gingharian, ako na, kumuyukbo ka kanako, ihatag ko na kaninyo. Ingon ana ang nahitabo sa Matthew chapter 4. Muna ang arrangement. Sa kang Luke, muna yung nahitabo. Imua ang bato nga tinapay. Number 2, ako ang tibuok kalibutan. Kumuyukbo ka, musimba ka nako, imuha na na. Ikatulo, ambak, kaysaon ka sa mga malunda. So medyo murag nabali. Ang number 3, nahimong number 2 sa Matthew. Walay rason, mga kaigsunan, walay rason nga nakita ng mga Bible scholars. Unsay katarungan nganong nagkabali-bali. Pero as a theologian, I would like to tell you, na bali-bali man ang attack sa yawa, mga kaigsunan, pero one thing is very most profound to understand. Nga bisan asa sa tulo nga temptation basing upon the two books recorded in Matthew and Luke. Bisag asa ni duha ka libro, si Kristo nilabas nga mananaog. Although he was tempted in all points as we are, but the record says, he sinneth not.
Wala siya makasala, mga kaigsunan. Sumala pa sa Hebrews chapter 4, verse 15. He appeared to be a victor. He come out from trials and temptations as the conqueror. Kabalo ka, mga kaigsunan, sa book of Luke, ang last attack nga na-record, gidala niya si Kristo sa pinakol. Kanang pinakol, mo na'y pinakabalaang bahin sa Jerusalem, mga kaigsunan. Dito, giingnan niya. Sapnayon kasi mong mga manulunda. Sumala sa balang kasulatan. Ambak! Kato nga confrontation, mga kaigsunan, di gihapon to may issue. Ang issue dito, mga kaigsunan, kabalukag unsa, dili ang pag-ambak, dili ang pagsapnay. Ang issue dito, ang giingon ni Satanas, sumala sa versikulo 10, if God is indeed your Father, for the second time, tudluan na po niya si Kristo to doubt. For the second time, gi-challenge na po ni Satanas si Kristo to use His divinity. If you are the Son of God, himo ang bato nga tinapay. Himo ang tinapay nga ang bato. Ikaduha, sa katapusan sa book of Luke, if God is your Father indeed, then jump. 2 times, iyang gi-challenge ang authority. 2 times, iyang tudluan si Kristo og doubts against the Father. Gusto gyud niya, mga kaigsunan, nga si Kristo mabulag gikan samahan. If that what the devil has done against Christ, I believe the same ang iyang pagabuhaton. Nga ikaw usab, nga anak sa Dios, mabulag gikan samahan by doubts. Pinagi sa pagduha-duha. Ang attack, mga kaigsuonan, ang ni Satanas, for it is written, He shall give His angels charge over you and to keep you. Usbon ko, mga kaigsuonan, tama ang gi-quote ni Satanas. Tama, sumala sa balaang kasulatan. Pero, mga kaigsuonan, ang protection nga gi-promise sa Dios para sa iyang mga katawhan, dili ka ng atong kaugalingong eksibisyon, mga kaigsuonan. Walang proteksyonan ta sa Dios. Ang protection sa Dios mo abot ka nato, dili sa atong kaugalingong pasundayag, mga kaigsuonan. Ang proteksyon sa Dios moabot kanato alang kanimog kanako nga sama kang Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego nagtuman sa kabubuton sa Dios pero na corner wa nay mahimo. When Daniel was pushed to the lions den, God had intervened. Iyang gigamit ang iyang gahom pagluwas kang Daniel. When Shadrach, Meshach, and Abednego was thrown into the burning fiery furnace, I would like to tell you, didto immediately mi-intervene ang gahom sa Dios, mga kaigsunan. Pero kung nituyo lag ambak si Daniel dito sa bangag sa leon, nga iya lang kaugalingong exhibition kay ang Ginoo magproteher kaniya, I believe kulang rang kilawon si Daniel sa usa ka buok leon, mga kaigsunan. That's why Jesus Christ did not jump. Si Kristo wala mo ambak, mga kaigsunan, but instead, He said back to the devil, and Jesus, verse 12, chapter 4, verse 12 in the book of Luke, and Jesus answered and said to him, it has been said, ye shall not tempt the Lord your God. Ayaw kong tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Iyan na yung gipailang nga I am your God. Kuha ninyo ang punto, mga kaigsunan. Iyan na yung gi-finalize. Ayaw kong tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Note for biblical teachings on temptation. Number 1, no one is free from temptations. Ang tanan, mga kaigsunan, pwedeng matintal. Walay exempted. Doon natin mga temptations tanan. Temptation is not a sin,
But when we yield ourselves into temptation, that's the time that temptation shall become a sin. Number 2, when God allows temptations to us, He also provides grace to resist and strength to overcome. Kung mutugot ang Diyos og temptation nga hikanato, iyang kontrolahon mga kaigsunan, maghatag siya grasya kaluoy para makalahutay ta. Number 3, temptations do not come the same way every time. Ang temptation dili parihag naong kada adlaw. Lain-laig naong pagkaugma lahi na pod. Tingali amo tintal nimo karon siksi. Wa ka madala? Pormado kay glawas nga babay? Pagkaugma tintalo na po kag tambok mga kaigsuonan. Lain-laig naong. Kamo pong mga babay, tingali karon gitintal mo gwapo, tall, dark, and handsome. Tingali pagkaugma, tintalon mo glisngag og ilong. Wa mo madala atong gwapo, nadala mo glisngag og ilong. Kay kwartahan. Laig naong ang temptation kada adlaw. May namasayran na to. But one thing is very important to know is the number 4. That no one is tempted beyond his or her strength to bear. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Matud pa mga kaigsunan, no temptation has overtaken you except such as in common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Walay tentasyon nga maabot nato mga kaigsunan nga di nato makaya. Tanan natong tentasyon nga nagaabot, okay, kaya ni because God is with me. Put that into your mind. Ang uban mingon, wa gyud mi nahimo pastor, sorry kaayo saon nga weak man mi kaayo. Kung say weak, ay man des Kristo ninyo gibutang nganong na weak man mo, sama kang Maria o kang Joseph, just in one day you lose your sight away from Christ. Then you need 3 days to struggle and to exert hard efforts in order to find again Jesus Christ. Look unto Jesus Christ. Tutok kanunay kang Kristo mga kaigsunan. Matod pa sa Desire of Ages, page 83. If Joseph and Mary had stayed their minds upon God by meditation and prayer, they would have realized the secretness of their trust and would not have lost sight of Jesus. But one day's neglect, they lost the Savior. But it cost them 3 days of anxious search to find Him. So with us, by idle talk, evil speaking, or neglect of prayer, we may in one day lose the Savior's presence. But it may take many days of sorrowful search to find Him and regain the peace that we have lost. Nindot kay pagkasulti mga kaigsunan, Bisaya untag yun ni. Kung si Joseph o si Mary, ibutan lang ta nila permis ilang hunahuna ang pagpamalandong o ang pag-ampo ngadto sa Dios. Magayran unta sila mga kaigsunan, makarealize sila kung sa'y buluhaton ni Kristo. Masabtan unta nila. Dili unta nga murag makasabtan sa Kristo. Anong nawala ka diin man ka? Dili unta maingon ana ang dating mga kaigsunan. Dili unta mawagtang si Kristo sa ilang mga pananaw. Dili unta sila manguli dito. Ilang untang hulaton si Kristo mahuman dito sa templo. Ug unsay buluhaton ni Kristo. Nawala sa ilang pananaw si Jesus Christ mga kaigsunan. Just in one day. Pero ang lesson to learn, 3 days po nilang pinangita. Ayaw nila nakitaan pag-usap si Kristo. Posible po sa ato. Pinaagi sa mga waipulos nga sinultihan, pinaagi sa mga yawanon nga sinultihan, pinaagi sa wala na'y ampo-ampo, wala na'y worship, wala na'y basa sa Biblia, in one day, posible nga mawala si Kristo sa atong pananaw mga kaigsunan. And I would like to tell you, it will take many more days, many more sorrowful days to search and find Him again. Maghago kag maayo para mabalik
nimo si Kristo pag-usap mga kaigsunan. It's not conservative or liberal, however they're defined. It's not about interpretation or the judgment of the mind. It's the opposite to politics, power or prestige. It's about a simple message, and whether we believe, it's still the cross, it's still the blood of Calvary that cleanses sins and set the captives free. It's still the name of Jesus that has power to save the lost. It's still the cross. We can water down theology and preach a word to suit our needs. We can justify its subtle lies that are rapture noble deeds. We can alter our convictions to adapt to social winds, but we cannot change the gospel or the truth contained within. It's still the cross, it's still the blood of Calvary that cleanses sins and set the captives free. It's still the name of Jesus that has power to save the lost. The cross, it's still the cross, it's still the blood of Calvary that cleanses sins and set the captives free. It's still the name of Jesus that has power to save the lost. It's still the cross, it's still the blood of Calvary that cleanses sins and set the captives free. It's still the name of Jesus that has power to save the lost. It's still the cross, it's still the cross, it's still the Amahan namo nga ikaw sa mga langit, daghang salamat nining takna sa pag-broadcast karon. Salamat sa mga mensahe, salamat sa pagpamalandong, salamat sa pagpasabot mo kanamo. Panalangin kato nga mga pulong, na mahimo kato makapahigmata ka namong tanan, aron kami magatutok kanunay kanimo, isip manluluwas, nining kalibutana, nga kami mag-aalagad kanimo, dili mawala mong pananaw gikan kanimo. O Dios, kami nangalyupong imong panalanginan ang tanang naminaw ug nagatan-aw karon ning programa. Pasaylua kami sa among mga sala, pasaylua ang tanan nga nagatan-aw, ayuhas la sila mga balatian, panalangini silang tanan. Ang tanang kawanin ng istasyon panalangini. Inawti ka magapanalangin usa mag-aayos tanang mga nagbalatian. Ikaw magapanalangin sa tanang mga sponsors, mga donors.
o sa tanang kawanin ni nga station nga na-play kini nga broadcast. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat. Pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen.